Lumutang ngayong araw sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa ika-7 pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito po ay para sagutin at bigyang linaw ang mainit na isyu hinggil po sa hindi maipaliwanag na paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. At kasabay nito, kinwestiyon naman ng pangalawang Pangulo ang due process sa pagkakadetine ng Kamara sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulieca Lopez. Kunin natin ang buod ng balita niyan sa live report ni Vic Sumintak. Vic, anong latest diyan? Alex, kasalukuyan pa rin na nagtutuloy-tuloy itong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa ngayon ay pansamantalang itinigil ang ginagawang interpellation dito sa Special Disbursement Officer ni Vice President Sara Duterte na si Gina Acosta. Dahil kanina pa ito nakasalang at sa pagtatanong ni Congresswoman Luistro, humingi siya ng time out at umakyat dito yung mga paramedics ng House of Representatives dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. So mamaya abangan natin kung ano yung mangyayari dahil nag-akyat sila ng isang wheelchair at kasalukuyan na ina-attend ng mga medical personnel ng Kamara de Representantes ang naturang tauhan ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay nasa loob nitong People's House dito sa Batasan Complex kung saan idinaraos ang pagdinig ng komite. Honorable Vice President. Yes. Personal na dumalo at nanumpa si Vice President Sara Duterte sa ika-7 pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa isyu ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng 612 milyong pisong confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President nung siya pa ang nakaupong Secretary ng Department of Education o DepEd. Ang naturang usapin ng dahilan kaya pinatawan ng Kamara ng contempt order si Atty. Zulieca Lopez, Chief of Staff ni Vice President Duterte dahil noong nakarang pagdinig ng komite dahil sa umano'y pagsisinungaling at kawalan ng due process nang tanggalin ni Atty. Lopez sa pamamagitan ng resignation si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at iba pang opisyal ng DepEd. Kine-question ni VP Sara ang mirito ng desisyon ng komite sa pagkakakontempt kay Atty. Lopez dahil isa sa batayan ay ang pagkakatanggal ni Undersecretary Mercado sa pamagitan ng resignation. Ipinunto ng Vice Presidente sa komite na ang tanging may karapatan na tumanggap ng resignation letter ng mga Undersecretary at iba pang presidential appointees ay ang appointing authority sa katauhan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point of order Hindi Kasi po is walang dapat kami ganon. kakapitin dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan 1 minute point of recess declared by the order. chair. Nagkaroon ng mainitang pakikipagtalo si VP Sara sa mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability at iginiit na hindi ang Secretary ang tumatanggap ng resignation letter ng mga presidential appointees. Kaya hiniling niya sa komite na tanungin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit tinanggap ang resignation ni Undersecretary Mercado. Sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President. Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan
ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend. nyo alam lahat. 1 minute, Na ang recess. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado ang nagbunyag sa mga naunang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagbibigay umano ng bribe money ang Office of the Secretary ng DepEd na noon ay pinamumunuan ng Vice Presidente. Kaugnay nito, hindi pinaniwalaan ng komite ang dahilan ni Atty. Lopez na siya ay dumaranas pa rin ng acute stress disorder batay sa evaluation ng mga medical doctor ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC kung saan siya kasalukuyang nakadetine. Dahil dito pinagtibay ng komite ang mosyon ni ACA Teacher Party List Representative Franz Castro na dagdagan pa ng 5 araw ang detention period kay Atty. Lopez. 10 days, so additional 5 days, tama po ba? Yes, Mr. Chair, kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no. So nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. So I repeat, I move to extend the period of contempt of Attorney Zulaika Lopez, Mr. Chair. Ngayon sana matatapos ang 5 araw na detention ni Atty. Lopez matapos patawan ng contempt order ng komite noong nakaraang pagdinig. Alex, dito sa mababang kapulungan ng Kongreso ngayon, dito sa People's Building, kung saan idinaraos itong pagdinig ng House Committee on Good Government. Kanina ay umakyat itong mga medical team ng Kamara para tignan ang sitwasyon nitong si Miss Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, kadadaan lamang dito, inilagay sa wheelchair at inilabas dito sa building at dadalhin doon sa clinic for additional first aid. At malalaman natin kung ito ay kinakailangan pa na dalhin sa ospital dahil may nakahanda naman ng mga ambulansya dito mismo sa loob ng Batasan Complex. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, para sa maintindihan ng ordinaryong Pilipino, yung tinatawag na due process na tinatanong ngayon ni VP Sara, ang pagkakaalam natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan, pag binanggit mong due process, ito yung tamang proseso ng batas, di ba? It listens before it condemns. Tama ba ako, Vic? Pero bakit nga ba yun ang pinupunto ng ating pangalawang Pangulo? Ganito yan, Alex, kasi isa sa naging batayan ng House Committee on Good Government. Kaya pinatawan ng contempt itong si Atty. Zulaika Lopez doon sa sinasabing siya raw ang tumanggap ng resignation letter nung si Undersecretary Gloria Mercado. Kaya sinasabing nagkaroon siya ng abuse of authority doon at saka hindi siya nakikipag-cooperate doon sa mga tanong ng mga congressman. Yun yung pinupunto ni Vice President Sara Duterte, nasaan yung due process. Dahil kung titingnan, kaya niya iginigiit ang may karapatan na tumanggap ng resignation letter ng Undersecretary, Assistant Secretary, at saka iba pang mga presidential appointees ay ang appointing authority, kundi sa katauhan ng Presidente. Kaya sabi niya, mali yung batayan ninyo. Yun din yung pinupunto ni Congressman Marcoleta kanina, kaya lang hindi siya pinatatapos na nasaan yung due process dyan. Sabi niya, hinatulan nyo yung tao, pinakulong ninyo, sabi ni Vice President Duterte, you deprive her liberty dahil nga sa maling proseso.
hindi nasunod yung tamang proseso dahil siya siyang sinasabi niyo na tumanggap ng resignation. Hindi nga siya ang appointing authority. Yun yung pinipilit ngayon ni Vice President Sara dito. Kaya lang, ang sagot ng komite, lalo na si Congressman Romeo Acop, na isa sa mga tumatayong Vice Chairman itong komite, lahat ng legal question, sabi niya, you know the rules and law. Sabi ni Congressman Acop kay Vice President Duterte, dahil abogado naman siya, pumunta ka na lang sa korte para mag-seek ng remedy, legal remedy. Ang sagot naman ni Vice President Sara sa ambush interview, paano ko tatakbo sa korte samantalang hindi na patas daw? Kumbaga si Vice President Duterte, nagdududa na siya doon sa tinatawag na partiality ng ating legal process. Dahil ang sabi niya, ang kalaban daw niya, yung mismong nakaupo sa Malacanang at ang mismong liderato ng Kamara. Okay, Vic, bukod sa tinatanong ni VP Sara ang usapin tungkol sa due process, meron ba siya nabanggit sa inyong ambush interview yung kung bakit siya biglang lumutang ngayong araw nito dyan sa ginawang pagdinig? Maari bang kanyang pagpunta dyan ay para suportahan yung kanyang mga dating mga empleyado ng OVP? Yun yung pakay niya, Alex, kasi dito, ang sumasagot naman sa mga tanong tungkol doon sa issue na inimbestigahan, yung confidential and intelligence fund ng kanyang tanggapan nung siya pa ang secretary ng DepEd. Ito yung mga opisyal. Isa na doon si Miss Gina Acosta na kanina pa ginigisa dito sa Kamara. Kaya napagod siguro at nagkaroon ng emergency. Pero ang pinupunto nga ni VP Sara dito, kaya siya pumunta, susuportahan sila at questionin yung procedure nung pagkakakontempt dito kay Attorney Zulaika Lopez. At Vic, napapansin niyo ba dyan at nararamdaman ba ninyo na meron na namang ma-cite in contempt ngayong araw nito? Parang wala, Alex eh. Kasi ito namang mga tinatanong ngayon, tungkol lang doon sa disbursement ng 125 million na bahagi noong 612 million pesos na confidential and intelligence fund. Ito nakita ko, Alex, habang nagla-live tayo, kadadaan lang ni Vice President Sara Duterte dahil nung ibinaba yung kanyang special disbursement officer dahil na hindi maganda yung kanyang pakiramdam, sinamahan niya. Pero bumalik na si Vice President Duterte doon sa itaas kasi ang itong People's Building ay bagong gusali ito na dito dinadaos yung mga malalaking hearing tulad nitong Good Government at saka yung Quadcom. Nasa second floor sila. Kaming mga nasa media, nasa ibaba, mayroon kaming tinatawag dito na malaking monitor, yung Lead World TV, kung saan pwede kaming manood dahil binagbabawal nila na yung media ay direktang nandun sa itaas dahil nga yung may mga siguro hindi dapat na makuha ng media kaagad-agad lalo na doon sa mga procedure nila kung paano isasalang yung mga resource person nila, Alex. Okay, siguro pang huli kong tanong, Vic, hanggang kailan ba to? Ito na yung ikapito, no? Meron ba ikawalo? May ikasampa ba? May pangsampu ba bang hearing dyan? Dahil tanong ng bayan, magkano na bang ginagastos ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pagsasagawa ng mga hearing na yan? Ang sabi nga nila, Alex, meron pa raw hanggat hindi nag-adjourn itong sesyon sa December 18, meron pang schedule ng Good Government o pinaka-blue. Ito yung counterpart ng Blue Ribbon, Alex, itong Good Government sa Senado. Mayroon pa tayong Quadcom. Kung hindi Miyerkules, Huwebes ang Quadcom. Binanggit na ba ni Speaker kung magkano na ginagastos sila araw-araw sa hearing nila? Hindi binabanggit, Alex. Yun. Tanong naman ng taong bayan kung magkano na raw. Okay, maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.